Magandang umaga mga ka-vibes. Narito tayo ngayon sa isla ng Tingloy, Batangas at mapalad po tayo ngayong umaga dahil pinaunlakan po tayo ng panayam ng napakasipag na Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez. Kasama po natin siya ngayong araw na ito. Doktora, ngayon nakita ko kanina namimigay tayo ng mga bigas at groceries. Ano pong proyekto ito at anong programa? Bakit po may bigayan ng ayuda ngayong araw na ito? Part kasi ito ng budget ng mayor lang. So ito galing sa Office of the Mayor para sa lahat ng mga pamilya dito po sa bayan ng Tingloy. Ito po yung kauna-unahan pong araw na namigay tayo. Ang atin pong ang tatlo po nating beneficiary barangays is mula po sa barangay 13, 14 at 15. So sila po yung nauna natin and ang purpose natin dito para lahat po mabigyan. So ang laman po nito ay bigas at saka mga grocery items po, mga delata. Naulit po ninyo, ito po ay day 1 at Poblacion Barangay ang pinamigay natin. Kailan po 14, 15. Kailan po masusundan ang programang ito? Siguro po by next week. Kasi hinihintay lang po namin yung master list po para sa iba pong mga barangay. Ayan. Ito po ay bukod dun sa rice subsidy mula po sa national budget po na ibinaba sa atin through LGSF, SEF po. So ito po ay part ng budget ng ating mahal na Pangulo sa pamamagitan po ng ating Governor Vilma Santos Recto, ng DILG Secretary Remulla at saka po ni Executive Secretary Ralph Recto. Opo. So itong programang ito, itong pamimigay ng bigas at grocery, ito ay labas pa doon sa programa na bawat barangay makikinabang. Ito pong mga itong pinamigay natin. Ito po ay bawat tahanan makikinabang. Okay. Ang ano lang po ito, ang guidelines lang po ng munisipyo is lahat po ng mga pamilya may a-attend na representative. At dapat po makakapirma ngayong araw na ito. Okay. Ayun po yun. So, yun pong mga nandito ang na-prioritize po natin. Okay. Speaking of bawat barangay makikinabang, recently, Vice, ay dumating ang Capital on Wheels program ni Governor Vilma Santos Recto dito sa Islang Bayan ng Tingloy. Maaari niyo po ba kaming balitaan? Kamusta po ang naging kaganapan at ano pong mga proyekto ang ating nailapit sa pamahalaang panlalawigan? Ito pong Capital on Wheels ay pumunta dito kasama ang ating mahal na Governor Vilma Santos Recto last April 16. So, nasa 3,000 mga kababayan po natin ang sumalubong at nabigyan ng mga programa at proyekto mula po sa ating provincial government. Kasama po ang ating Governor Vilma Santos Recto. So, isa na po dyan, nag-conduct po tayo, meron po tayong mga naibabang mga proyekto po, mga financial assistance para po sa ating mga barangay. And then pati po sa sangguniang kabataan ng bawat barangay, meron na rin pong mga nauna. And aside from that po, tuloy-tuloy po ang assistance po na binibigay ng provincial government po ni Governor Vilma Santos Recto sa 15 barangay po dito po sa bayan ng Tingloy. And kasama po ng pagbaba niya ay yung iba pong mga government agencies ay kasama po niyang bumaba po dito sa ating bayan. Aside from that, meron po tayo na pamigay ng mga toilet bowl para po sa nasa around 400 families. Wow. Okay. Apo. So, ang priority po ng provincial government, kasama po ang local government unit ng Tingloy, is maibaba po. Hindi na po kailangan mamasahe ng mga taga-Tingloy para lang po makapunta sa Tingloy. Para makapunta sa Kapitolyo, para po sa mga assistance po na kinakailangan nila. Kasama na rin po dito yung mga honorarium po ng ating mga barangay volunteers po and functionaries ay binaba din po ng provincial government at hindi po man kasabay ng Capital on Wheels ay nakapunta na rin po dito before pa po ng Capital on Wheels and after the Capital on Wheels, nagbaba po sila ng mga educational assistance. And tuloy-tuloy po yun, alam ko po kung di ako nagkakamali, by September, babalik po ang Kapitolyo po dito para po dun sa mga educational assistance and para po sa process po ng renewal and other pong mga educational assistance sa mga scholarship grants po na hindi pa po nai-release nila. Ayun. Isa pa po dyan, nagbigay din po ang Kapitolyo ng 18
television set. Wow. Sa mga schools, sa mga public schools po natin. Lahat po, wala pong hindi nabigyan. Lahat po yun na ibaba sa mga schools po natin. And ongoing na rin po yung school building. At saka po yung slope protection program po dito po sa San Juan Elementary School. Dahil alam naman po natin, ang buong isla ng Tingloy, talagang isla yan napapaligiran ng mga karagatan. Kaya talagang ang slope project ng gobyerno ay Yes. talagang malaking tulong sa ating mga kababayan. Tama po. And ang maganda po doon, ang nakaprogram lang po talaga sa kanila is yung school building, pero hindi po sila pumayag. Nung nakita nila yung pagtatayuan ng school building sa San Juan Elementary School, ay binadgetan din po ng ating Governor Vilma Santos Wow. Recto yung para po sa slope protection. Na sa ganon, hindi lang po yung integrity ng building ang maprotektahan, kundi yung safety po ng school campus po. Ayan. Nice. So, at kanina, kasi halos ilang araw na ako dito sa Islang Bayan, Vice, ay napansin ko parang bawat barangay din ay meron ng libreng internet connections. Tama po yun. Doon po nagsimula yung 18 po na, lahat po yung schools na yon before po may kabit po yung mga television sets po, ay yung DICT free wifi po. Sa katuwang po natin ng DICT at saka po ang provincial government, lahat po yung 18 schools po ay nalagyan po ng DICT free wifi. And ngayon po, 12 out of 15 barangays na po ang meron na pong DICT free wifi. And yung tatlo po ay ginagawa ng paraan ng DICT, katuwang ang LGU at saka po provincial government na malagyan din po within this year. Wow. Opo. Okay, nice. So, yun yung... Pupunta po doon yung mga government facilities tulad po ng ating RHU, ng Tourism Office, and other government facilities po. And yun pong ating community library. Ayan. Nung pumunta ka po kami dito sa bahagi ng Masasa, parang may nakita akong construction doon ng malaking Yes. building. Ito po ba ay barangay hall or parang may mga covered court area? Yun po yung ating bagong municipal building. Okay. So, ang munisipyo ay lilipat doon sa lugar na iyon. Tama po ba? Mag-expand lang. Expand. Okay. Okay po. At speaking of Masasa, kapag isla ng Tingloy, Batangas, ang unang makikita, maiisip at talagang trending, mapa-online man yan or sa media ay ang Masasa Beach. Yes. At syempre, alam naman po natin, kaalinsabay ng paglago ng turismo ng isang lugar ay iba't ibang challenges. Ano po? Nandyan po ang transportasyon at ang siguro ay yung accommodation, nandyan din po yung seguridad ng ating mga turista. Ano po ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Tingloy sa mga aspetong ito? Siguro unahin natin, Vice, yung sa transportasyon kasi talagang minsan nagtitrend kapag pupunta ng Tingloy yung pagsakay ng fast craft, yung experience po sa mga pier. Ano po ang ginagawa ng lokal na pamahalaan natin para dito? Actually, personally po, ako po ay nag-duty sa Tingloy Sa pier, Port. yes, Opo, nakikita sa po namin ang tourism inyong update office. palagi. Oo. Opo, kasi po kami po ay kokonti lang sa LGU. Kami po ay nasa 60 na personnel lang. Kasama na po kami ni Mayor. Nagiging 100 kasama yung ibang mga JO. Wala pa, almost 100. So, technically, kulang po kami sa manpower. Pero minimake sure po namin na kami pong lahat ay gumagampan ng higit pa sa aming trabaho. At lahat po kami nagkakaisa na mag-duty or may duty po kami na mga araw na free time namin para tumulong po dun po sa tourism office. Lalo na po pag Saturday, Sunday at saka mga long weekends. Kasi totoo po talaga na kulang po kami sa transportation. Kulang po sa mga marine vessels na mga passenger vessels po natin. Kasi ang fast craft po at saka ferry nasa 5 lamang po. So dalawa po doon ay kumakarga ng 248 na pasahero at yung iba po doon ay 60 hanggang 108. So talaga pong kulang na kulang po yun. And kahit po nakarelax yung biyahe at hindi po sumusunod sa oras ng biyahe ng pag-alis, ay hindi pa rin po sumasapat. Sa dami kasi imagine po, sa ganun kadami po, nasa 3,000 hanggang 4,000 po ang ating yung ating mga dumadating per day. Bukod pa po dun yung paalis ng Tingloy. So talaga pong, yun po yung challenge po sa Tingloy. Pero
pagdating naman po dito sa Tingloy, minimake sure namin na matanggap namin ng maayos ang ating mga non-residents, ang mga kababayan natin na pupunta po dito sa bayan ng Tingloy. Alright. So may mga kanina po sa inyong pananalita sa ating mga kababayan na ulit po ninyo na dahil nga magbabago na ang ihip ng hangin, maghahabagat na at para sa kabatiran ng ating mga ka-vibes na hindi pamilyar, kapag nagbabago ang ihip ng hangin ay nagpapalit din ng port. Ano po, ng sakayan dito sa munisipalidad ng Mabini. From Anilao tayo ay lilipat ngayon ng Talaga Port. Ano po, yun ay isang barangay sa Mabini at dahil dyan ay kailangan ng koordinasyon sa kabilang munisipalidad. Ano po ang update natin sa magiging pagbabagong ito? Sa ngayon po kasi hindi ako makakapagsalita pa nang hindi pa po nakakausap ng LGU ang Mabini LGU. Ang Tingloy LGU ang Mabini LGU. So, base sa update po ng Montenegro ay sa Talaga na po sila ngayong June. Wala pa lang pong definite na date kung kailan sila magsa-start doon. Pero ang balita po is baka po sa Talaga PPA Port. Okay. Hanggang doon lang po, hindi ko po masasabi. Pero ongoing ang conversation ng dalawang LGUs. Pagdating naman po dito sa isla ng Tingloy ay malaking challenge din talaga natin pagpatak ng yung elektrisidad kasi yung volume, yung consumption lalo na ngayon na Vice, sobrang init. Recently nakita ko na parang may update kayo about pag-i-install ng battery or generator set. Tama po ba yung pagkakaalala ko noon? Yun kasi pong tungkol sa additional genset, nagre-request pa lang po kami. Kasi based po sa sa datos po ng Batelec at ng Napocor, medyo mas marami po ang ang consumption ngayon ng electricity compared sa mga nakaraang taon. So yung volume na yon na dumagdag is hindi po sapat doon po sa supply na kayang i-supply na tuloy-tuloy ng Batelec po at ng Napocor. So, kami po, lumalapit kami sa Napocor para po madagdagan. Kung saan pong agency po kami dapat lumapit, doon po kami nagpapadala ng request or resolution po mula po sa LGU, sa panguna po ni Mayor Larry Alvarez. So, sa ngayon, ang Batelec 2 at saka ang Napocor naman po is in close coordination with LGU po sa mga barangay. Although nagkakaroon po ng mga power interruptions, ay maganda po ang samahan at ugnayan po ng tatlo pong institusyon para po nang sa ganun masigurado po na pagamat nagkakaroon ng power interruptions, sa mga unscheduled power interruptions, ay ang ating pong mga linemen ay talaga pong nakatutok. Kulang man po kami sa manpower, pero sa palagay ko po, yun po talaga ang kagandahan kapag po merong magandang samahan o ugnayan ang bawat isa. So pagka po na-report na may power interruption, nagagawan po nila kagad ng paraan. Although may mga unprecedented na mga kaganapan, lalo na po pagka gabi, madaling araw, ay hindi naman po nagkukulang sa coordination. Yun nga lang po talaga, syempre limited po ang kayang i-survey kapag po ganong sa pagka po madilim. Hindi agad nakikita yung problema. May mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan hinggil sa mga ganito? Kasi yun po parang yung madalas na naririnig kapag po nag-ano tayo ng review or ng comment sa mga kababayan na yung kuryente daw dahil technically ito ay basic needs. So alam naman natin na may ginagawa ang lokal na pamahalaan ng Tingloy. Pero any messages po sa ating mga kababayan? Well, bago ko po sagutin yan, gusto ko lang din pong i-commend ang ating Batelec 2 at Napocor kasi regardless kung may mga ganun po, ay marami na pong mga sitio, lalo na po sa taas, under po ng sitio electrification program ng Batelec, na ilawan na po. Naabot ng kuryente. Kahit po 20 families lang, pero nalagyan po nila lahat yon. Nice. Regardless kung gaano kahirap o kaliblib ng lugar, hindi po nila na papabayaan, na bigyan. Although hindi po kaagad-agad, pero nagawa naman po ng paraan. So, I'd like to commend at magpasalamat po muna sa kanila kasi hindi po madali ang trabaho pagdating sa ganito, pero hindi po nawawala ng pag-alalay mula po sa dalawang agencies po. So, sa ating po mga kababayan, alam po natin na mahirap po ang sitwasyon kapag po nawawala ng
nagkakaroon ng power interruption. Pero siguro lawakan po natin ng pangunawa, bigyan po natin ng pagkakataon ang Batelec 2 at Napocor na mapatunayan yung kanila pong serbisyo sa atin dito po sa Islang Bayan. Hindi naman po palagi na nagkakaroon ng ganitong power interruption. Hindi naman po palagi nagba-brownout. Pero kung kailan po nagba-brownout, saka po tayo nagkakaroon ng reklamo. Pero bigyan din po natin ng pagkakataon na pasalamatan ng mga taga Batelec 2 at ang Napocor dahil hindi po sila napapagod na tayo pagsilbihan. Ano man po yung mga challenges na dumadaan, bigyan po natin ng magandang pananaw ang lahat po ng nanunungkulan sa lahat po ng ahensya at institusyon dahil lahat po tayo ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan ng Pilipinas. Ayan, okay po. What's next or ano po ang mga upcoming programs ng lokal na pamahalaan ng Tingloy? Any messages po siguro sa tulong at sa serbisyo at baka may mga panawagan or any announcement na nais ninyong ibahagi sa ating mga ka-vibes na makakapanood at makikinig ng interview natin ito? Una po sa lahat, gusto ko pong ibalita sa inyo na yung matagal na nating hinihintay ay malapit na po talagang mag-open ang ating pong community library. Ang ground floor po nun ay book library. Katuwang po natin dito ang PBSP, ang Probe CX at saka po ang ating National Bookstore. And ang De La Salle pa din po na library ay magdo-donate din po. Ongoing pa lang po ang ating Memorandum of Agreement with them. Pero yun pong mga iba kong nabanggit ay darating na po at mag-o-open po ngayong June 6. Tapos po yung second floor po is yun pong Digital Training Center. So katuwang po natin dito ang Probe CX at saka po ang ating DICT. So nag-donate na po sila ng laptops and tablets para po at saka po computer sets para po masigurado po na lahat po ng kwarto, lahat po ng rooms doon, yung tatlo, is occupied ng lahat po ng computer sets at laptops. Saan po matatagpuan itong ating community Sa Barangay library? 14 po. Yung dito. nakikita nyo pong katabi ng municipal building at saka ng covered court, yung gawa na po. Okay. So nandun lang, as in integrated siya doon sa bagong expansion ng city. Okay po. May mga programa po ba kayo or any projects sa mga iba't ibang sektor dito sa bayan na nais ninyong ibalita sa ating mga kababayan? Yung yun pong 75 slots na yung pong 75 po na nakakapasok po sa civil service examination po, nabigyan sila ng slots sa coordination po natin with the kay PD po, sa CSC po, lahat po yun ay sinagot po natin ang kanila pong application, yung kanilang fee for example. And ang isa pa po doon ay meron po tayong project na katatapos lang. Yun pong pagpapailaw po, solar street lights po sa kahabaan po ng Masasa Beach area. So kasama po natin yung budget po na yun ay galing po sa ERC, so Energy Regulation Commission po. So lahat po yun ay binababa po ng National Government Agency, katuwang po ang iba pa po mga private companies po. And aside from that po, ay meron din po tayo na another na request and hopefully ma-approve po is yung scholarship program po. Para po dun po sa ating mga kababayan. Ayan, okay. So talagang looking forward, lalo na magbubukas ang pasukan. Ngayon, ready na po ba ang ating mga eskwelahan? Nasasabi nating ready na ang ating eskwelahan ngayong opening? Sa palagay ko po, malapit na po silang matapos ng paghahanda po nila. Kasi nagsa-start na po yung Brigada Eskwela. And ang isa pa po doon ay meron din po tayong mga ka-partner po natin. Palagi po pumupunta po dito mga national government agencies, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Lahat po sila ay ka-partner ng LGU. Pupunta po sila dito quarterly. Para ma-monitor ang kalagayan. Yun po ang kagandahan pag maganda po ang ugnayan natin sa mga national government agencies. Sila po mismo yung bumibisita dito. So hindi na po nahihirapan ng mga kababayan natin. Pagdating naman Vice sa seguridad ng buong isla, alam ko napaka-peaceful. Talagang bihira na may makarating sa amin na balita na about criminality or any kaguluhan. Alam ko napaka-peaceful ng inyong lugar. Pero how is it dito mismo sa inyong lugar? Sa totoo lamang po, kung titingnan po yung number ng mga uniform personnel natin,
know po, hindi ko po sure, pero ang last ko pong alam is 8 lang po ang ating Coast Guard. Ang ating BFP ay nasa around 10. Ang ating kapulisan ay nasa around 27 to 30. So, sa totoo lang, kung yung pong data na yun ang pagbabasehan, hindi po nila kakayahan. Yes. Kaya malaki po ang tulong na lahat po ng mga barangay volunteers natin at barangay officials sa lahat po ng 15 barangay ay katuwang po natin sa pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan po dito po sa ating barangay, sa ating islang bayan. So, kaya po, yun po ang maganda po sa ating mga kabarangay. Hindi po sila nagkukulang sa kanila pong tungkulin. So, kaya marami pong salamat sa ating mga barangay officials at barangay functionaries sa lahat po, sa 15 barangay dito po sa Islang Bayan. Ayan. Siguro panghuli na lang, Vice. Siyempre, pasalamat din po sa mga kapulisan po natin sa pangunguna ng ating Hepe De Guzman, sa ating Coast Guard, kay Commander Famenya, at sa ating pong BFP, kay Hepe Paraiso. Kasi lahat po sila ay katuwang po ng LGU. Ayan, maraming salamat sa ating mga katuwang talaga sa pagpapanatili ng seguridad ng Islang Bayan. Panghuli na lang siguro, Vice, challenging talaga Islang Bayan, malayo sa mainland. Fourth class municipality, limitado ang resources, limitado ang budget. How do you feel at anong inyong mensahe sa inyong mga kababayan? At siguro ay anything that you'd like to thank or anyone that you'd like to express your gratitude with? Nasa inyo po ang pagkakataon. Ako po ay magsasalita on behalf ng local government unit ng Tingloy sa pamumuno po ni Mayor Larry Alvarez sa lahat po ng mga kasamahan natin, kaibigan mula po sa national government agencies, sa ating mahal na Pangulo, kay Executive Secretary Recto, kay Governor Vilma Santos Recto, Congresswoman Attorney Jinky Beatrix Luistro, at sa lahat po ng mga iba pang ahensya at private companies na tumutulong po sa lokal na pamahalaan para po dito po mabigay po natin ng maayos at ng lagpas-lagpas pa ang ating mga serbisyo po para sa ating mga kababayan. Bagamat tayo po ay Islang Bayan, 4th Income Plus Municipality, nag-iisang Islang Bayan sa probinsya ng Batangas, pero damang-dama po ng lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan, ang suporta at pagmamahal po ng ating mga kasamahan po sa iba't iba pong ahensya at gobyerno po dito po sa ating bansa. At ganoon din po syempre sa pamumuno po ng ating Mayor Larry Alvarez. Talaga pong maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng suporta, pangunawa at pagmamahal. At ganoon din po, meron po tayong Mayor's Cup pala. Baka makalimutan ko, although wala pa po yung budget, pero katuwang po natin dito ang PSC at saka po ang ating pong Senator Bongo na siya pong katuwang po natin sa pagbibigay po ng budget po para sa gaganaping Mayor's Cup. Wala pa lang pong definite na date kung kailan mag-uumpisa. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tumutulong po sa atin. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po mga ka-Vibes. Nakasama po natin si Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez na talaga namang busy at talagang ramdam na ramdam ang serbisyong ibinibigay at ibinababa dito sa ating mga kababayan sa Tingloy, Batangas. Kung kayo man po ay mayroong mga comments, suggestions or may mga katanungan na nais iparating kay Vice Mayor o sa lokal na pamahalaan, maaari po kayong magpadala ng comments sa baba at atin pong sisikapin na maiparating ang inyong mga mensahe sa lokal na pamahalaan ng Tingloy, Batangas. Maraming salamat po ni Vice Mayor sa inyo pong araw at sa inyong oras na ibinigay sa amin. Gusto ko lang ding i-add po na hindi po perpekto ang lahat ng namumuno. Pero sa kaya po namin ibibigay po namin ang aming pong higit pa sa 100% ng aming sinumpaan tungkulin. At higit po sa lahat, gusto ko lang din pasalamatan ang lahat-lahat po ng ating mga kasamahan sa LGU kasi talaga kung hindi po dahil sa kanilang lahat, sa suporta nila, hindi po namin magagawa lahat ng mga programa po dito po sa lokal na pamahalan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga katuwang, sa lahat po ng mga kasamahan namin sa munisipyo. Maraming salamat po sa lahat. There you have it. Muli, Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez ng Tingloy, Batangas. DJ Joey Boy po nag-uulat para sa GV 99.9, Your Good Vibes.